Magandang araw sa lahat o magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, depende kung anong oras ninyo pakinggan ang ating discussion. Sana ay inyong pakinggan ito at upang kayo ay makasagot sa anumang pagsubok na aking ibibigay. Noong nakaraang aralin ay tinalakay natin ang nominal. Hindi ba sinabi ko noon na ang bahagi ng pananalita ay nahati sa dalawang paraan ng pagtalakay. Ito ay ang salitang pangnilalaman at salitang pangkayarian. So, sa salitang pangnilalaman, ito ay nahahati sa tatlo. Una, ang nominal, ikalawa, pandiwa, ikatlo, ang panuring. So, na-send ko na, napakinggan na ninyo ang tungkol sa nominal. Ito ay ang mga pangalan at panghalip. Dahil nominal ang tawag sa panghalip at pangalan dahil kapwa sila tumutukoy sa mga pangalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. At ngayon, tatalakayin naman natin ang pandiwa. So ang pandiwa, kung ihahambing natin sa buhay ng tao, ito ay kadalasan nating ginagawa. Bahagi siya ng ating pang-araw-araw na pakikisalamuha, araw-araw na pakikipaglaban sa hamon ng buhay. Dahil ito ay nagsasaad ng kilos. Kung ang isang tao, kung tayo ay hindi na kumikilos, nakahiga na, may sakit o kaya patay na ang isang tao. Kaya bawat kilos natin, iyon ay nagsasaad o nagbabadya, nagpapakita na ginagamit natin ang pandiwa. Action word o sa English, ang pandiwa ay tinatawag na verb. Ito ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, aksyon o galaw ng isang tao o hayop. No? Tao o hayop. Ang mga salitang pandiwa ang siyang nagbibigay buhay sa loob ng isang pangungusap. So pansinin natin sa pangungusap na umalis sina Rodrigo at Nathaniel habang hindi pa umuulan. So ang salitang umalis ang siyang pandiwa. Ito ang nagbibigay buhay. So ano ang ginagawa ni Rodrigo at Nathaniel habang hindi pa umuulan? So sila'y umalis pa uwi o umalis papuntang paaralan. Ikalawa, ginising ni Aling Myrna si Kakay ng maaga at inutusan itong mamili. So mapapansin natin na tatlong pandiwa ang ginamit. Ginising, inutusan at mamili. Ikatlo, kinuha ng guro ang laruan ni Victor upang makinig na ito sa klase. So ang nagbibigay buhay dito ay ang pagkuha ng guro sa laruan. Kinuha ng guro ang laruan. Ikaapat, pinalipat ni Ginoong Domingo ng upuan si Santino upang hindi na sila mag-uusap. Sina Carlos at Benjamin habang nagtuturo siya. So mapapansin natin na tatlong pandiwa. Pinalipat, mag-uusap at nagtuturo. So ang pandiwa ay may tatlong aspekto. So sa dating balarila o sa lumang balarilang Tagalog, ang aspekto ay tinatawag ito dati nung ako nasa elementarya at sekundarya, high school pa, way back 1972, 1980s, ito ay tinatawag na panahunan ng pandiwa. Sa makabagong balarila ng mga ngayon, ito na ang tinatawag nating aspekto ng pandiwa. Aspekto dahil nagsasaad, anong aspekto man ang tawag? Dahil nagsasaad o nagpapahayag kung ang kilos ay nasimula na, tapos na, ginawa na, sinisimulan pa, kasalukuyang ginagawa, hindi pa natatapos, or gagawin pa, gaganapin pa, sisimulan pa, hindi pa ginagawa. So tatlo yan. Dati, ito ang tinatawag na pangnagdaan. Ngayon, ito na ang perpektibo or naganap. Dati, pangkasalukuyan, present tense. Ngayon, ito na ang imperfektibo or ginaganap. Dati ang future tense pang hinaharap, ito ngayon ang kontemplatibo o gaganapin pa. Kung bigyan natin ng kahulugan, ang perpektibo na ganap, tapos na ang kilos. Katatapos pa lamang ng kilos, maaring kung masasabi natin katatapos, ito ay may panlaping ka, kakakain, kaliligo, yan ang ibig sabihin ng katatapos pa lamang ng kilos. Muna yung gitawag siya, perpektibong katatapos. Okay, imperfektibo o ginaganap, hindi pa natapos
o at kasalukuyang ginagawa. Halimbawa, sumasayaw ng tsa-tsa ang mag-asawa. So, sa unang pangungusap, palitan natin ang nagsayaw ng salitang para consistent sila ng sumayaw. Sumayaw ng tsa-tsa ang mag-asawa. So, kung titingnan natin, ang sumayaw ay perpektibo, tapos na. Tapos na sumayaw. Ikalawa sa imperfektibo, sumasayaw, meaning hindi pa natapos, kasalukuyan pa silang sumasayaw. Number 3, sasayaw, meaning hindi pa sila sumasayaw. So mapapansin na ito ay kontemplatibo dahil uulitin ang unang pantig ng salitang ugat na sayaw. So ang salitang ugat na sayaw, inuulit siya, nagiging sasayaw. So kontemplatibo, para malaman mo, paano makilalaman na kontemplatibo, imperfektibo, perfektibo? So kung kontemplatibo meaning hindi pa nagawa, inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. So ang sayaw, ang unang pantig ng salitang ugat na sayaw ay inuud kaya naging sasayaw. Kung dito sa imperfektibo, ang salitang sayaw, salitang ugat, may gitlaping om. So nagiging sumayaw. Inuulit ang sa, binanggit. So nagiging sumasayaw. Dito sa perpektibo, om lang, ang panlaping om ay ikakabit, no? Ang mga panlapi ikakabit, maunahan, magitna, mahuli, ikakabit siya, so magiging perpektibo. Pag dito sa imperfektibo, inuulit at may panlapi. Sa kontemplatibo, wala nang panlapi at inuulit ang salitang ugat. Okay, so may tinatawag tayong anyong pawatas o tinatawag nating neutral. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng panlapi plus salitang ugat. So, gitawag sa pawatas. Ngayon, sa dating balarila, pawatas. Sa ngayon, gitawag na siya og neutral. Paano mabuo ang neutral? Ito ay panlapi plus salitang ugat. So, yun ba yung sinabi natin yung kayarian, yung panlapi plus salitang ugat may lapi? So, ito ay napabilang sa pawatas o neutral. Halimbawa sa salitang ugat na sayaw plus magsayaw. So, nagiging pawatas. Hindi pa siya na-conjugate, hindi pa siya na babanghay sa aspekto ng paliwa. So, yung sinabi ko kanang perpektibong katatapos, ito ay katatapos pa lamang ng kilos. Kaya makikita ang panlaping kakakain, kabilang pa rin siya sa perpektibo. Kapag may kakakain pa lamang ni Carlos nang dumating si Juan. So, meaning, perpektibong katatapos. Maulay pag humanyag kaon abot si ang iyang bisita. Okay, so, paano mabuo? So, ito. Sa unang hanay, mapapansin natin mga salitang ugat. Ikalawang hanay, mga panlapi. Ikatlong hanay, ito ang tinatawag nating pawatas o neutral. No? Ibang tawag ng pawatas ay tinatawag na neutral. Okay, then, pag pinagsasama na, makikita na natin na ito ba'y perpektibo, naganap na, imperfektibo, nagaganap pa, o kasalukuyang ginagawa, kontemplatibo, gaganapin pa, hindi pa nagawa. Okay, halimbawa, sa salitang aral, kapag ito ay banghay, gagamitan ng mag, kasi ang pagbabanghay, banghay sa mag, banghay sa banghay sa in. Kung banghay sa mag, ang salitang aral plus panlaping mag, nagiging pawatas na mag-aral. Kung gawin natin sa perpektibo, basta ang panlaping mag na gagamitin, pagdating sa perpektibo, ang mag ay magiging nag. Yan ang tandaan. At ito ang mangyari. So sa pawatas na mag-aral, pinalitan ang mag ng nag, nagiging nag-aral. Pagdating sa imperfektibo, ang salitang ugat, yung sinabi ko kanina, ang salitang ugat ay uulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Kaya ang salitang ugat ng aral ay ang unang pantig ng salitang ugat na aral ay kaya inuulit sa imperfektibo, nag-aaral. Pagdating sa kontemplatibo, mananatili ang pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat at ito ay magiging mag-aaral. So tandaan na kapag banghay sa mag, pagdating sa perpektibo, ang mag ay magiging nag. Pagdating sa imperfektibo, ang nag ay nanatili, ngunit inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Pagdating sa kontemplatibo, ang nag ay babalik sa mag at mananatili ang pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat. Yun kapag banghay sa
mag o ang mga panlaping mag ang ikakabit sa salitang ugat. Okay, halimbawa sa plancha plus mag. So magplansa. Pagdating sa perpektibo, tapos ng kilos, nagiging nagplancha. Kasalukuyan, imperpektibo, nagpaplansa. Kontemplatibo, hindi pa nagawa, nagiging magpaplansa. Okay. Kapag ito ay banghay sa kung ang panlaping halimbawa sa kain, plus nagiging kumain. Hindi tama ang sabihin natin magkain, nagkain, nagbili, magbili, hindi tama sa gramatika. Yan ay uri ng Pilipino, mati o Filipino pagadian. Dahil tayo mga, sabi ko na noon na tayo mga Bisaya, mahilig tayo sa paggamit ng panlaping mag. Nang naatay maglaba, mangutot, maglungag, mangahoy, mananggi, manghingugmo, malibang, manlaba, manguha, mangawat, diba? Maghikay. So mahilig ta ng mag. Mao na nga atong gigamit dati ng mga previous natin na kaalaman na kapag bili, ginawat na nagbili, kain, nagkain, which is wrong. Ang tama sa gramatika, basta bili at kain ay maaaring in ang panlaping gagamitin or Kung bili sa in, magiging binili, binili, binibili, bibilhin, in o hin. Pero kapag bumili, bumibili, bibili. Okay, ingon ana ang mahitabo. Okay, pareho dito. Kumain sa perpektibo, pareho sa pawatas, kumain, kumakain. So magpapapansin natin na ang kumakain, ang salitang ugat na kain ay mapapansin na ginagamit. Halimbawa sa perpektibo, kumain, so na-insert lang ang gitlaping Pag abot diri sa imperpektibo, ang kumakain, gibalik ang ka. Pagdating naman sa kontemplatibo, kakain, inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Basta banghay sa o panlaping ang gagamitin. Sa bili, kapag inuhin ang gagamitin, bili. So, binili. Binili sa perpektibo, pareho siya sa pawatas. Pagdating sa imperpektibo, nagiging binibili. Pagdating sa kontemplatibo, bibilhin. Mapapansin na ang hinahulapi kung in ang panlaping gagamitin. Okay, so klaro kayo no? Gawa, ginawa, ginawa, ginagawa, gagawin. Gawa, gumawa, gumawa, gumagawa, gagawin, gagawa. Okay, kung gagawin, in o hin siya. Kung gagawa, meaning yung panlaping ang ginagamit. So klaro kayo. Next, focus ng pandiwa. Ano ang focus? Ito ang koneksyon ng pandiwa sa simono o paksa. Diba? Sabi ko, simono o paksa, isa lang yan. No? Pareho sa dating balarila, ito ay tinatawag na simono. Ngayon, sa makabagong balarila, ito ay tinatawag na paksa. Pareho sa pangungusap. Sa dating balarila, pangungusap. Ngayon, sa makabagong balarila, ito ay pahayag. So, pahayag o pangungusap, pareho lang ang kahulugan. Pareho rin sa simono o paksa na iisa lang ang tinutukoy. Ito'y naisa sa larawan sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa. So, mapapansin natin sa focus ng pandiwa ang mga panlapi ng pandiwa. Kaya naman, nabibigyan ng focus ang pandiwa ayon sa mga nagaganap sa posisyong pampaksa o pansimono ng pangungusap. So, titingnan dito kung ano ang ginagawa, kung sino ang gumawa ng kilos. Mo nang gitawag sa focus ng pandiwa. So, sa focus ng pandiwa, tingnan ang gumagawa, meaning ang nag-action, di ba? Ang simono o pahayag, siyang gumagawa ng kilos. At ang panaguri, di ba? Siyang nagsasaad kung anong ginawa ng paksa o simono. So ngayon sa focus, ang focus niya ay ang paksa ng pangungusap kung ano ang ginagawa, kung sino ang gumagawa. So paano natin malalaman na iyon ay paksa? Ito ay inuunahan ng inyong timanan. Kapag mapapansin nyo na may ang sunod anak niya, simono gyud na dayon or paksa, gitaw nating paksa, no? Ang ibon, ang mga ibon, ang mga yan, o kana siya,
paksa maunay topic or ang mga pakita sina kana kaning ang mga sina ito ay ginagamit na pananda. Si mailhan nagbibigay identity na ang sunod nitong salita ay mga paksa or simono. Okay, unang uri ng focus ng pandiwa, tagaganap o aktor. Meaning, siya ang gumaganap ng kilos. Siya ang aktor. Sumasagot sa tanong na sino. Halimbawa, naglunsad ng proyekto ang mga kabataan. So kung titingnan natin, ang paksa dito ay ang kabataan. No? Kaya sila ang nagpakto. Dali naman may kasi paksaan ni kabataan dahil inuunahan siya ng panandang ang mga. So nagiging paksa. So sino ang naglunsad ng proyekto? Ang mga kabataan. So ang kabataan ngayon, sila ang aktor. Sila ang tagaganap. Sila ang gumaganap ng kilos. So, si Annie ay humingi ng payo sa kanyang kapatid tungkol sa kanyang suliranin. So si Ann ang paksa. Anong ginawa ni Ann? Siya ang humingi. So meaning, sa focus, ang target kung ano ang ginagawa ng kilos. So ang simono o ang paksa ang gumagawa ng kilos. Layon. Ito, layo ng paksa, ang layo ng pandiwa sa pangusap. Ito ay sumasagot sa tanong na ano. Okay, halimbawa, ito, binili ni Jumilia ang bulaklak. So ang paksa is bulaklak. So, ano ang binili ni Jumilia? Ang bulaklak. So, mauna, unsay paksa, bulaklak. So, tanawang jud nato daan. Kung unsay simono, para may bawaan nato kung unsay unsa, para unsa. So, kaning layon, ito ay sumasagot sa tanong na ano. O, dali na kayo mahibaluan. Next, ganapan o locative. Meaning, lugar kung saan ginagawa, saan naganap. Sumasagot sa tanong na saan. Ito ang mga panlaping ginagamit sa focus na ito. No? So, halimbawa, dinaraan ng tao ang kalsada. So, ang paksa is kalsada. Okay, saan dumaan ang tao? Sa kalsada. So, magkaugnay ang pandiwa at ang paksa. Dahil ang paksa, siyang gumaganap sa pandiwa. Pinagtaniman namin ng halaman ang hardin. Asa mas nagtanom og mga halaman sa hardin. So, ngayon, ang hardin, ang ganapan o ang lugar kung saan isinagawa ang kilos na pinagtaniman. Number 4, tagatanggap o binipaksid. Ito ang paksa ang tumatanggap sa kilos. Para kanino? Sumasagot sa tanong, para kanino? So, tagatanggap o binipaksid, meaning ang tumatanggap ng kilos ng pandiwa. So, kung titingnan natin sa halimbawa, kami ay pinagluto ni nanay ng masarap na ulam. Ang panlaping kami ang paksa. So, para kanino ang ipinagluto na masarap na ulam ni nanay? Para sa amin, para kami. Okay. Pinakilala sa madla ang kampyon. So, kampyon ay isang paksa o simono. So, para kanino? Okay, para sa madla. Okay, para kanang pagpapakilala sa mga kampyon para sa madla. Next, number 5, gamit o instrumental. Ang paksa, ang bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay sumasagot sa pamamagitan ng ano? Instrumental meaning instrument. Ang mga panlaping ginamit ay ipang at maipang. Okay. Ipinangsulat niya ang pentel pen para mabasa nila ang nakasulat. So kung titingnan natin gamit. So sa pamamagitan ng ano? Ng pentel pen, kasi ang paksa ay ang pentel pen, ang simono. Para sa pamamagitan ng pentel pen, ipinasulat nila para mabasa ang nakasulat. So ang pentel pen, ang instrument, ang gamit upang ang gamit sa pagsulat upang mabasa nila ang nakasulat. Okay, ito, si Luciano Pavarotti ay pinagkalooban ng talino sa pag-awit. So sa pamamagitan ng pag-awit, si Luciano Pavarotti ay pinagkalooban ng talino. Okay.
Next, number 6, sanhi o causative. Ito ay nagpapahayag ng sanhi ng kilos o dahilan. Sanhi meaning dahilan, causative. Ito'y sumasagot sa tanong na bakit at ang mga panlaping ginagamit ay ang ika, ikina. Okay. Ikinalulungkot ng mga bata ang hindi na pagkikitang mag-anak. So ang paksa ay ang hindi nila pagkikitang mag-anak. So ano ang dahilan ng kanilang kalungkutan? Ang hindi nila pagkikita ng mag-anak. Number 2, na halimbawa, ang pagkain ng mayaman sa kolesterol ang ipinagkasakit sa puso nito. So ang paksa ay pagkain ng mayaman sa kolesterol. So ang ipinagkasakit sa puso nito. So ano ang dahilan ng kanilang pagkasakit? Ang pagkain ng mayaman sa kolesterol. Directional o direksyon. Ang paksa ang nagsasaad ng direksyon o kilos tungo saan? Tungo saan o kanino. Ito ang mga panlaping makikita niyo kapag ito ay directional. Review na ito ha, kasi nung kayo nasa high school, tinalakan nyo na itong focus ng pandiwa. Sinulatan niya ang kanyang mga magulang. So ang paksa ay kanyang mga magulang. So, tungo saan ang kanyang sinulat para sa kanyang mga magulang. Okay, pinuntahan ni Maris ang tindahan para mamili ng kagamitan. So, ang tindahan dito ang paksa. So, anong ginawa ni Maris? Saan ang direksyon ni Maris? Ang tindahan. 8, reciprocal focus. Ang aktor gumaganap at ang goal o tumatanggap ng ang focus simono ng pangungusap. Ang pandiwa dito ay sa panlaping kabilaan na mag at an. Nagbiruan sina Anton at Amot. So ang paksa ay Anton at Amot. Anong ginawa nila? Anong ginawa ng mga aktor na gumagawa sa kilos? Sila ay nagbibiruan. So Ella at Lawrence ay nagmamahalan. So meaning, ano ang ginawa o anong ginaganap? Anong ginagawa ng dalawa, no? Ang tumatanggap ng kilos, ang simono, sila ay nagmamahalan. Mauna siya ang pasabot. Okay, next, kaganapan ng pandiwa. Titingnan natin kung ang kaganapan at focus ng pandiwa, ang mga uri ay pare-pareho, pero hindi sila pareho ng gamit. Ang kaganapan ng pandiwa, tumutukoy ang kaganapan sa pangalan o panghalip na nagpapakita ng kaugnayan sa panaguring pandiwa. So kung tanaw na to ha, kanina is ang tinitingnan natin ang relasyon ng simono at ang pandiwa. Kung ang kilos ng pandiwa, ang aksyon ng simono, ang gumaganap ng kilos ay ang paksa o ang simono. Dito sa kaganapan, ito ay ang pangalan o panghalip na nagpapakita ng kaugnayan. So ano ang relasyon ng pangalan o panghalip sa pandiwa, naguring pandiwa? May 7 komplemento ang pandiwa. Ito ang kaganapang aktor. Nagsasad kung sino ang tagaganap o gumaganap ng kilos. Ito ang mga panandang ni at nang. Kinain ni Aldrin. So ang supa, ni ang simono, pero ang kinain ng pandiwa ay tumutukoy sa pangalang Aldrin. So hindi tinitingnan dito ang paksa ang simono. Wala siya. Ang relasyon dito ay ang pandiwa o ang pangalan at panghalip sa paksa. So ang Aldrin ay pangalan at ang kinain ang pandiwa dahil sa kaganapang aktor ni at nang. So kinain ni Aldrin. So ang relasyon ng pangalan or panghalip sa pandiwa. Maunay kaganapang aktor. Next, ganapang goal. Layo ng kilos ang ginagamit ang panandang nang. So makita na to ni naaning nang. Bumili ng sapatos. So ano ang binili ng mga estudyante? Sapatos. So ang sapatos dire mo connect siya ang relasyon ng sapatos na pangalan, isang pangalan sa pandiwang bumili. At ito ay mapapansin nating may panandang nang. Kaganapang binipaktiv, nagsasaad ng paglalaan at ginagamit ang pang-ukol na para sa parakay. So mapapansin na sa kaganapang binipaktiv, yung tagatanggap na agyoy para sa parakay. Halimbawa, bumili ng salad si Jeanette para kay Chat.
So, ang pandiwa dito ay ang bumili. Anong binili? Salad. Para asa man ang iyang gibiling salad? Para kay Jeanette. So, hindi natitingnan pa ang paksa, kundi ang tatanggap ng kanyang biniling salad. Kaganapang instrumental, nagsasaad ng kagamitan na siyang gagamitin sa pagkilos. Okay, nagpapakilala ang naturang kagamitan sa paggamit ng pariralang sa pamamagitan ng. So ito, sa kaganapang instrumental pod, ang inyong makibawaan nga instrumental na siya kay naa ang sa pamamagitan. Okay. Pumuto siya ng sanga sa pamamagitan ng lagari. So anong ginawa? Ang pandiwa ay pumutol. So giunsa man niya pagputol? Sa pamamagitan ng lagari. Okay. Next, sa ganapang locative, nagsasaad ng lugar na ganapan ng kilos ang puok na pinagyayarihan ng kilos. Ginagamit ang pang-ukol na sa. So mapapansin ang pang-ukol na sa. Bumili si Tisi ng bag sa Mindoro. So saan siya bumili ng bag? Sa Mindoro. So dahil sa. So dali na kay may baluan ang kaganapan. Dahil sa mga pananda. Samantalang sa focus, ang titingnan natin ay ang paksa o simono na siyang gumagawa sa kilos. Kaganapang causative, nagsasaad ang sanhi o dahilan ng kilos, ginagamit ang pang-ukol na dahil sa o dahil kay. Umiyak ang ina dahil sa sama ng loob. So ano ang dahilan ng pag-iyak? Dahil sa sama. So mauni makita, kaganapang causative. Kaganapang direksyon, nagsasaad ng direksyon o nagpapay kung sino ang taong pupuntahan. Ginagamit ang sa at kay. Pumunta kami sa Lamitan, sa Lamian, sa Baybay Beach Resort. Okay, no? So, saan sila pumunta? Sa Lamian, sa Baybay Beach Resort. Yan ang 7 kaganapan. Next, tinig ng pandiwa. Ang tinig ng pandiwa, ang pandiwa ay may 2 tinig. Una, tukuyan at ang ikalawa ay balintiyak. So, kapag ito ay tukuyan, tanaw ninyo ha, kung ang simono ang siyang tagaganap ng pandiwa. Meaning, ang paksa ang siyang gumaganap ng kilos, basta tukuyan. Ang pandiwang nasa tina ito ay karaniwang may isang tagatanggap na kilos o kaya tinatawag nating tuwirang layon. So, ito ang mga panlaping ginagamit na karaniwang ginagamit sa tukoy. Nang hiram ka ba ng bilao kinaaling Maria? So, ang mang ay nagiging nang, di ba? Sa tapos na, perpektibo, ang mang hiram, nagiging nang hiram. So, mapapansin natin, ito ay tukuyan, no? So, ito lang, no? Ipinapakita. Then, samantala naman sa balintiyak, kabaligtaran din. Dahil sa balintiyak, kapag ang salitang tagaganap ng kilos o galaw ng pandiwa ay hindi ginagamit na simuno. So meaning, sa balintiyak, doon sa tukuyan, ang gumaganap ng kilos siyang simuno. Samantala sa balintiyak ay hindi siya gumaganap ng simuno. Ang karaniwang pinagamitan ng pandiwa na sa tina balintiyak ay ang pangusap na ang dating tuwirang lain ay ginagamit na simuno. Ang bilao ay hiniram kinam aling Maria. So baligtad siya. Dahil dito sa balintiyak, ang salitang tagaganap ng kilos o galaw ng ay hindi ginagamit na simuno. So ang hiniram ay pandiwa, hindi na siya gigamit na simuno, nagiging panaguri na siya. Dahil ang simuno dito ay ang bilao. Okay. Mga panagano ng pandiwa. So isang kakanyahan ng isang karakteristik ng pandiwa ang pagtataglay ng iba't ibang anyo ayon sa panahon at panagano. May 4 na panagano ang pandiwa. Una, pawatas. Binubuo ng makadiwang panlapit salitang ugat, walang panahon ni panauhan. Meaning, ang pawatas, ito lamang ay salitang ugat at panlapi. So, ang panlapi plus salitang ugat na pandiwa, ang nabuo ay makadiwa. No? Halimbawa, aral plus mag-aral, nagiging makadiwa. So, sabi plus makadiwa. Awit plus umaawit. Yun ay nasa pawatas. Okay. Pautos, walang kaibahan sa anyo ng pawatas. Pariho-pariho sila ng anyo.
Ito'y wala ring tiyak na panahon at ginagamit sa pag-uutos sa pagkasulang, itong pautos ay ginagamit sa pag-utos. So sa panagano ng pandiwa, hindi tinitingnan kung perpektibo, imperpektibo, kontemplatibo dahil mayroon siyang mayroon siyang kakanyahang gamit. Kung pautos, umibig tayo sa Diyos. So parang inuutusan tayo na umibig. Magkawang-gawa tayo. Isgalang ang karapatan ng isa't isa. So nag-uutos. Ang mga pandiwa dito, umibig, magkawang-gawa, igalang ay ginagamit. Hindi tinitingnan, ha? Sa panagano, regardless of aspekto. Basta't ang pagpapahayag ng pandiwa ay nag-utos o ang pagpapahayag ng pandiwa ay nagsasabi o makadiwang panlabi at salitang ugat walang panahon ni panauhan. Paturol, iba sa lahat sapagkat nag-iiba ang anyo ng pandiwa sa iba't ibang aspekto, ang perpektibo, imperpektibo at kontemplatibo. So kung paturol, ang luhod plus o nagiging lumuhod, lumuluhod, luluhod. Dasal, magdasal, nagdadasal, magdarasal. Dasal, dinasal, dinarasal, darasalin. Kasi ra dito ay da. No, di ba? Mayroon tayong kapag sa panlapi na ikakabit sa salitang ugat na nagsisimula sa da ay magiging R. Kaya ang dasalin dahil da nagiging R. Butiin, ibinuti, ibinubuti, ibubuti. So, mauna sa paturol. So, paturol, iba kasi nabanghay siya sa tatlong aspekto ng pandiwa. Mauna ang timan-an nga kana siya paturol. Pasakali, walang kaibahan sa paturol, no? Magkakahawig sila, ngunit ginagamit ang lagi ng mga pangatnig upang abay upang maipahay ang kanilang pasubali. So, ginagamit ang baka, ito ay pang-abay na pasakali. Ang kung isang pangatnig, marahil ay isang pang-abay na pasakali. So, meaning, sa pasakali na panagano, ginagamit ang mga pangatnig na baka, kung, kapag, yan, walang katiyakan. At pang-abay na baka, marahil, yan, sa pasakali. Kung titingnan natin, walang pagkakaiba sa paturol. Dahil ang pandiwa dito ay nabanghay sa tatlong aspekto. Kaso, ginagamit ang mga pangatnig na baka, pangatnig na kung, kapag, at ang pang-abay na baka, marahil, sakali. So, yun ang panagano ng pandiwang pasakali. Na kung isama rin natin, ang pasakali at paturol, halos pariho-pariho. Walang kaibahan. Ngunit, sa gamit ng pangungusap, ang pasakali ay mapapansin natin na may mga pangatnig na ginagamit kung, kapag, at sa pang-abay na baka, marahil, okay, o siguro, so walang katiyakan. Samantala ang pautos at saka paturol, pariho-pariho sila. Kaso lang, ang pawatas ay panlapi lang plus salitang ugat. Samantala ang pautos, ito ay panlapi at salitang ugat, ngunit nag-aanyong nag-uutos o nag-aanyong nakikiusap. Okay, so yan ang tungkol sa pandiwa. Maraming salamat. Thank you sa pakikinig at sa susunod naman, isend ko na rin ang panuring para inyong pakinggan ang pandiwa at panuring para sa exam, para sa tukuran, extension classes sa Friday, November 19, magbibigay ako ng pagsubok, gawaing pagsubok, activity quiz sa pandiwa, pang-abay. At sa main campus, magbibigay ako ng gawaing pagsubok sa pandiwa at panuring sa Miyerkules, November 17. Okay, thank you.